What's up guys? So medyo matagal din tayo hindi nakapag-upload, mga ilang araw din gawa nga ng may bagyong Inting. So ngayon medyo umaraw na, tuloy ang biyahe. So dito nga pala time check tayo ngayon is nasa 7:30 na ng umaga dahil alas 7 ng umaga tayo nag-out sa ating trabaho. So dito inabot ko na yung mga gamit ni ma'am, sabi niya ilagay daw sa box. So para hindi siya mahirapan, nilagay ko na sa ating box. Magmumula nga pala tayo dito sa may Balingasa, may Quezon City, papunta doon sa may Susano Road. Sakop din ng Novaliches, bali boundary siya papunta ng Diparo. So dito pagkasakay nga niya, bumiyahe na nga kami, ready na si madam. So ang naging pamasahe ni madam dito is nasa 169 pesos. Bali pagkalabas ko dito sa kanto na to, binaybay ko na nga pala yung Quirino Highway. Ito kasi yung labas niyan, dire-diretso hanggang dun sa Novaliches. Fast forward tayo, so dito na tayo sa ating wrap-up location. Naging biyahe nga pala natin is 35 minutes. So pagdating dito, binaba ko na si madam at yun, kinuha ko na rin ang kanyang gamit na pinalagay sa ating kanyang box. Ang layo nga pala nito simula dun sa pick-up location natin hanggang drop location is nasa around 11 kilometers. So yun, pagkaabot ko ng kanyang gamit, nagbayad na si madam sa akin. Yun nga pala yung binayad ni madam is 200 pesos. Bali meron po tayong tip na 21 pesos. Salamat sa iyo madam sa tip. First pasahero natin to. So after dito, may pumasok agad na booking dito lang sa kabilang kanto. So andito si madam, binigyan ko pala siya din ng shower cap. Tapos ang drop-off location ni madam is sa may Kawayan, Bulacan. Pero boundary lang siya ng Caloocan. Shoutout nga pala kay paring Eddie Rivera, tsaka kay paring Ralph, tsaka kay Jimber Tabalos dyan sa may Pasay City. Tsaka yung driver dyan sa parada, yung mga kumpare ko, kay Lauding, tsaka kay Atan, kay paring Arnel Arado, tsaka kay paring Impron. Shoutout sa'yo pre. Saka dito sa Kaingin driver, GNT siya. Ingat sa mga biyahe paps. So balik tayo dito sa ating biyahe. Tuloy na tayo sa ating biyahe. Pagkalabas nga pala natin dito, mga ilang minuto, may nadaanan tayong baha dito. Hindi na nga pala umulan sa araw na to, pero sa area na to, papunta ng may Kawayan, sa may Bagongbong area pa yata to, medyo baha. Ayun, kaya dumistansya ako dun sa sinusundan kong sasakyan kasi pagka na-outbalance ako, sigurado tuspok ang aking sapatos dito. Mapapa-ouch ka na lang talaga pag nabasa. Ang linis pa naman ng tubig. So pagka lagpas dito sa baha, yun, diretso na, wala nang ibang baha na aking nadaanan. So dito na nga pala tayo sa ating drop location kay madam, sa ating pangalawang pasahero. Pamasahe nga pala niya dito is nasa 95 lang. So binigyan ako dito ng 100. So nagmamadali si madam diyan kasi umaambon na. So yun, tinulungan ko na magtanggal ang helmet kasi hindi niya matanggal. Pagka baba niya, naghanap na ako ng masilungan kasi medyo mapatak-patak na yung ulan. Pagka silong ko dito, after mga 5 minutes, tumigil din yung ulan. Tsaka ako napasukan uli ng booking. Pinuntahan ko yung pangatlo nating pasahero. Mga 100 meter yata yung layo nito dun sa ating pagka-drop location natin. So pinunta na natin ngayon yung ating pangatlong pasahero. Dito lang din sa may part ng may Kawayan, Bulacan. Nakita ko na si sir, yung binigyan ko siya ng shower cap, tsaka inabot ko na rin ang helmet. So bali manggagaling pala dito sa may Kawayan, Bulacan, papunta sa may Valenzuela. So ito yung kanyang drop location sa may Valenzuela. Bali naging pamasahe nga ni sir dito is nasa 172. Alas 9 na pala ng umaga to, yung pangatlo nating pasahero. Tanong nga pala ko kay sir kung saan mabilis na daan papunta sa Valenzuela. So tinuro ako dito daw sa service road ng may Kawayan para mabilis. Hindi talaga biro yung ganitong trabaho kasi minsan maabutan mo sa ibang area, bigla na lang umuulan. So yan yung hassle dyan. Kaya shoutout sa mga masisipag natin na mga dyan. So dito binabaybay namin yung papunta ng may Kawayan
exit. Nga pala, bago pumunta sa service road, mayroong circle dito. So medyo nalito ako dito kasi hindi ako familiar sa area na to. Kaya mabuti na lang yung pasahero ko, kabisado niya, kaya tinuro ko. Kaya medyo nagbagal ako dito kasi sabi ko parang one way. So ito na nga, nandito na tayo sa service road ng May Kawayan going to Valenzuela. Yung kabilang side na yun, sa right side is expressway yan. Buti na lang sa side namin hindi siya traffic, kaya mabilis yung naging biyahe namin, around mga 35 minutes lang. So dito na kami sa aking drop location. Ito na si sir, bumaba na. At pagkatanggal ng kanyang helmet is binigyan na rin yung bayad. So dito salamat ulit sa tip sir, kasi ang pamasahe niya is around 172 pesos. So bali binigyan ako dito ng 200. So another blessing na naman sa ating customer. Shout out sa iyo sir, salamat sa tip. So after dito nagpahinga ako ng konti. Pagkatapos may pumasok ulit na booking. So dito sa kabilang side pinuntahan ko kaagad. Yan nga pala, nakikita nyo expressway yan. Pagkatawid ko dito, dito sa kabilang ating pang-apat na pasahero sa ating pick-up location. Mula dito nga pala yun sa Valenzuela, ayan si madam. Ang drop-off nga pala niyan sa may Balintawak. Ano nga pala si madam kung gusto niya ng shower cup, sabi niya wag na daw. So ayun, binalik ko at ang helmet na lang kanya sinuot. So ayan, nakasakay na si madam. Pagkasakay niya dyan, ayun, bumiyahe na kami, lumarga na. So dito, ang naging biyahe namin dito is around mga 35 minutes ulit kasi medyo ba traffic sa area na nadaanan ko. So ang naging pamasahe nga pala ni madam dito is 139 pesos. So yung mga oras na to is nasa around 9:40 ata ng umaga to, hindi ako nagkakamali. So fast forward tayo dito na drop location. Ito nga pala sa may Balintawak area, sa may Royal. So dito nga pagka baba ni madam is inabot na rin ang kanyang bayad. Bali ang naging pamasahe nga pala ni madam dito is 139 pesos. So binigyan niya pala ako dito ng 150. Shout out sa iyo madam, another blessing na naman. Pagkababa nga pala niya may pumasok agad na booking. So yun, dito lang malapit sa area. Binigyan ko na siya ng shower cup. Ito nga pala ang pasahero ko is pang-5. Ang drop off niya sa may Batasan Hills. Medyo maganda yung pasok natin ng booking sa araw na to, kasi pagka baba ng isang pasahero may panibagong pumapasok na naman sunod-sunod, kaya hindi tayo nakapagpahinga ng matagal. Pahinga ko lang dito is kumain ako, hindi ko lang na videoan. So dito malis na kami papunta ng Batasan. So tinuro ko ni sir kung saan yung shortcut palabas dito sa may area na to. Pagkalipas nga pala ng 35 minutes, so andito na tayo sa drop-off location ni sir sa may Batasan. So pagkababa niya dyan, ang pamasahe nga pala niya is nasa 95 pesos lang kasi naka-promo siya. So binigyan ako dito ng 100. So bali sinakyan ko dito ng 5 piso kasi estudyante naman to, kaya may discount siya, naka-promo na siya, tapos yung sukli binigay natin. So maraming salamat. Dito pagkababa niya, pahinga lang ako mga 5 minutes, may pumasok na naman ng panibagong booking. So ayan si sir, dito rin yan sa may Batasan din yan. So bali ang drop off location natin kay sir is sa may Project 8 sa may Quezon City. Yung time na pala to is nagbabadya na yung ulan, sa kabilang area is umuulan na, malakas na yung ulan. So dito di pa naman tayo naabutan ulan, kaya tuloy pa rin ang biyahe, hindi pa rin tayo nagkapote. So pagkatapos ng minuto, andito tayo sa ating drop off location. So yun, pagkatanggal ng kanyang helmet ay inabot na rin ang kanyang bayad. So binigay nga pala sir dito is buo na 500. So bali ang pamasahe niya is sa 173 simula Batasan hanggang sa Project 8. So yan, binigyan natin ng sukli. Pang-anim na pasahero nga pala dito si sir. So pagkatapos dito, nag-decide na rin ako na umuwi na kasi nagdidilim na yung panahon. 11:30 na pala ito ng umaga, medyo tanghali na, tsaka kailangan na din natin umuwi. Mula alas 7 ng umaga hanggang 11:30 ng umaga, naka-anim na pasahero tayo dito. So ayun, pauwi na ako dito kasi maabutan din ako ng malakas na ulan. So peace, God bless to all. Thank you for watching. Sa susunod na video ulit. Bye.